Sumugod sa Quezon City Hall ang aabot sa 200 militante para kondenahin ang napipintong demolisyon sa Barangay Central. 2 ang sugatan na magkagirian ng mga pulis at mga militante. Nakatutok si Dante Perelio. Walang nagawa ang security ng Quezon City Hall nang magpumilit makalapit sa labi ng main building ang may 200 relihista kanina. Maging ang mga empleyado ng City Hall napalabas sa kanilang mga opisina dahil sa gulo. Nang magdatingan ng mga pulis, lalo pang tumaas ang tensyon. Isang pulis at relihista ang nasugatan. Pilit itinaboy ang mga relihista gamit ang mga steel barricade. Kalaunan, pinayagan ding magprograma ang mga demonstrador sa flagpole. Panawagan nila, ihinto ang mga demolisyon sa lungsod. Ang pwede lang po ito sa may sunken garden po eh. Pero sa harapan po ng City Hall, bawal po. Sir, ano pong balak nila dito? Kasi hanggang ngayon, papabayaan lang ba nila patuloy? Binigyan naman po natin ng konting minuto para magsabi sila kung ano yung sa loobin nila. Pagkatapos po noon, paalisin po natin na maayos. Bago nito, nagbarikada ang mga residente sa Barangay Central sa BIR Road para pigilan ang napipintong demolisyon. Mistulang piyesta sa dami ng mga nakasabit na poster. Wala raw silang natatanggap na court order o notice of eviction. Hindi rin daw nagkaroon ng consultation sa pagitan ng sinasabing nakabili ng lupa at mga naninirahan dito. May alok naman daw na relocation malapit rito, pero di raw katanggap-tanggap dahil kailangan pa raw nilang magbayad ng 20,000 equity bago makalipat. Mas mura ang relocation site sa Rodriguez, Rizal, pero hindi pa raw tapos ang mga bahay at pasilidad. Bukod sa wala ring tubig at kuryente, di raw tsak ang pagkukunan ng kabuhayan doon. Talagang hindi kami papayag, hindi namin ipaglaban ang karapatan namin. Kung dapat buhisan ng buhay para at least magkaalaman na doon sa nakakataas, kailangan. Dante Perelio, Nakatutok, 24 oras. Patuloy pong sinisikap ng GMA News na makuha ang reaksyon ng pamunuan ng Quezon City kaugnay ng napipintong demolisyon sa Barangay Central. Samantala mga kapuso, kung hindi po papalpak ang ruta ng ilulunsad na raket ng bansang North Korea, ay sa karagatan babaksak ang mga bahagi nun. Mula sa lalawigan sa Pyongyang po, sa North Korea, babaksak ang unang bahagi ng naturang raket sa Yellow Sea. Malapit po yon sa South Korea. Daraan din yon sa bahagi po ng Okinawa sa Japan. At handa na raw ang militar ng Japan na salagin at pagbaksakin ang naturang raket na yan ng North Korea. Ang paniwala kasi ng Japan, pati na ng Amerika at ng South Korea, ay tinatawag na ballistic missile ang raket. Pero sabi ng North Korea, tinatawag na weather satellite ang dala ng kanilang raket. Matapos sa Japan, dead-diretso ang raket na yan, mga kapuso, sa dagat Pacific Ocean, malapit sa Pilipinas. Ayan po mga kapuso, diyan posibleng bumaksak sa dakong yan ang bahagi ng raket na sinlaki raw ng refrigerator. Halos 200 milya yan sa silangan ng Santa Ana, doon sa may Cagayan sa norte. Posibleng silangan naman sa may isla ng Polillo. At kung magkaberyawag naman sana, posibleng umabot pa hanggang Kabikulan. Kaya naman ipinagbabawal ng dumaan yung mga aeroplano at mga barko sa silangan ng Luzon mula Abril 12 hanggang Abril 16. Bawal din munang mangisda roon sa mga naturang mga petsa. Samantala, ang bilis po ng rocket na yan, ang bilis po niyan ay tinatawag sa wikang Ingles na speed of sound. Kasing bilis po ng bilis ng tunog na naririnig natin. Handang-handa ng paliparin yan ng North Korea. Ang iba't ibang tanggapan at ahensya naman ng ating gobyerno ay patuloy sa paghahanda sa inaasahang pagbaksak sa bahagi ng Pilipinas ng bahagi ng naturang raket. Nakatutok si Ian Cruz. Handang-handa na raw ang North Korea para paliparin ang Unha-3 rocket na umano'y magdadala ng kanilang weather satellite sa kalawakan. Sa isang press conference kanina, sinabi ng North Korean officials na matatapos na ngayong araw ang assembly ng rocket. Bagamat sinasabi pa rin ng mga North Korean officials na sa pagitan ng April 12 at April 16 ang rocket launch. Base sa impormasyon na nakuha ng Yonhap News Agency ng South Korea, magaganap na raw ang launch sa April 12 o 13. Katunayan, inaasahang magsisimula na raw anumang oras ang fueling o pagkakarga ng rocket fuel. 2 hanggang 3 araw daw ito nagtatagal. Sa April 15, ang mismo ay 100th anibersaryo ng kaarawan ni Kim Il-sung, ang founder ng North Korea. Nagugulitain daw sa pamamagitan nga ng rocket launch.
ang Amerika. Iginit pa rin hanggang ngayon na hindi dapat ituloy ng North Korea ang kanilang plano. Our position remains, don't do it. We are continuing to urge all of the countries that may have influence on the DPRK, most notably China, to continue to use that influence to make clear that they also disapprove of this and think it would be a bad idea, and will just further isolate the DPRK. So, i-compute mo na lang yung 590. Ayon sa NDRRMC, napakabilis din daw ng Unha-3 rocket. 7 milya kada segundo upang ma-defy ang gravity. So sir, parang more than supersonic pa pala siya. Exactly. Thrice faster than a sound. Ipinakita ni Yusek Benito Ramos ng NDRRMC kung ano ay kikilos ng Unha-3 rocket ng North Korea sakaling i-launch ito sa himpapawid. Ang takip ng pen ang kunyari raw ng unang booster ng rocket na babagsak sa West Sea ng Korea, habang ang ikalawang booster ng rocket na inaasahang babagsak sa silangan ng Pilipinas. Ang mismong rocket, guided o kontrolado ang galaw, pero hindi raw ang dalawang booster oras na humiwalay sa katawan ng rocket. Kung nag-disintegrate na ito, humiwalay, ito misguided. To whom it may concern. That should be clear. Tatlo raw ang senaryo ng babagsak na booster. Una, bumagsak ng buo. Pangalawa, mahati sa maliliit na piraso. At ikatlo, maging abo na di mapanganib. Kaya naman labis sa pag-iingat ang inabiso ng NDRRMC, lalo na sa mga nasa Luzon. 150 nautical miles dito sa Polillo is a hairline difference. Tapat yan ng Metro Manila ang Polillo. Pero mga ilang degrees yun? 1 degree lang. 1 degree lang yan. O 1 degree lang. Pwede nga possible. 1 degree is equivalent to 29-30 degrees dito. So, 1 degree ang pagkamali doon. Equivalent to 29-30 degrees. Saan ba? Saan ba yung 29-30? Dito. Dapat po siguro ang tao makinig sa radyo, manood ng telebisyon, dahil nga ang inaasahang response sa kanya depende sa impormasyon na makukuha niya. Yung mga oras na ho ito, kailangan na lang ho tayong kumubli. Kung saan ka kukubli, palagay ko mas alam ho sa lokal yan. Ayon sa NDRRMC, 50,000 katao na raw mula sa militar, Coast Guard, PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan ang magtutulong-tulong sa launching na ito ng North Korea. Kaya rin daw ma-detect ng radar ng Pag-asa ang rocket sakaling nasa teritoryo na ito ng Pilipinas. Ang Philippine Nuclear Research Institute o PNRI, handa na raw mga kagamitan na susukat ng radiation sa hangin kahit pa ay sa mga source ng PNRI, walang nuclear component ang Unha-3. Ito ang dose rate meter, sumusukat ng tapang ng radiation sa hangin o sa isang bagay. So yung ambient dose, radiation dose ng area. So we compare yung background level against dun sa area or location that we suspect that place is contaminated with radioactive material. We are assisting the NDRRMC to respond to the situation, and we can send the teams to do radioactive measurement, especially kung merong bumagsak, kung may bumagsak lang na debris dito sa atin. Gayunman, naniniwala ang PNRI. We feel that there is no imminent radioactive contamination arising from this launch. Ian Cruz sa Katutok, 24 Oras. Komunistang bansa po ang North Korea at bibihira lang ito makapag-ugnayan sa international community. Hindi rin ito basta-basta napapasok na mga dayuhan. Pero noong taong 2007, sa isang pambihirang pagkakataon, nakapag-cover at nakapag-live broadcast pa ang GMA News sa North Korea. Balikan ang mga tagpo sa pagtutok na ito ni Lay Alves. Bilang reporter, isa ang taong 2007 sa mga di ko malilimutan. Kasama ang aking cameraman na si Joel Alsaga, narating namin ang tinaguriang Hermit Kingdom, ang North Korea. Ang GMA News ang nag-iisang media network na nag-cover sa pagbisita ni Noy Foreign Affairs Secretary Alberto Romulo sa Pyongyang, ang North Korean capital. Ang GMA rin ang nag-iisang Filipino media network na nakapag-live broadcast mula North Korea. Mula Beijing, China, pagdating namin sa airport sa Pyongyang, kinuha ang aming mga passport at cellphone. Bawal kasi ang paggamit ng mobile phone doon. Para kaming bumalik sa lumang mundo, makalumat magkakamukha ang suot ng mga tao. Walang masyadong sasakyan sa kalsada.
Wala ring billboards na karaniwan sa mga syudad. Sa halip, mga naglalakihang mural ng kanilang namayapang great leader at founder na si Kim Il-sung at kanilang dear leader na si Kim Jong-il na nooy buhay pa ang makikita. Nakamamanghari ng Tower of Juche idea na may taas na 170 meters. Simbolo ito ng ideolohiya ni Kim Il-sung na independence at self-reliance. Kabilang ang North Korea sa mga ilan-ilan na lamang na mga bansang komunista. Sarado rin ang kanilang bansa mula sa impluwensya sa labas. Walang mga banyagang babasahin. Government news, mga lumang palabas at cartoons tungkol sa kanilang militar ang mapapanood sa telebisyon. Mga kanta lang ang mapakikinggan sa radyo. Mga matataas na opisyal lang ang may access sa internet. Hindi kami pinahintulutan na makausap ang mga ordinaryong mamamayan. Tanging ang dalawang kasama namin mula sa kanilang foreign ministry ang aming nakakausap. Hindi raw nagkakalayo ang sweldo ng mga taga roon. May nagsabing 5,000 won isang buwan o katumbas ng halos 100 piso. Subsidized naman daw ng gobyerno ang kanilang mga pangangailangan. Sa ganda ng Pyongyang, hindi mo iisiping marami sa mga mamamayan ng North Korea ang walang makain. Ayon sa United Nations, matinding problema ng North Korea ang gutom. Kaya tumatanggap sila ng food aid mula sa ibang bansa. Pinakamataas na prioridad nila ang militar, kabilang na ang paggawa ng armas nuklear. Ngayon, bilang paggunita sa ika-100 anibersaryo ng kaarawan ni Kim Il-sung, ipapakita raw ng North Korea ang kanilang galing sa teknolohiya sa pamamagitan ng pagpapalipad ng isang rocket na magdadala ng isang umunoy weather satellite sa kalawakan. Bagay na nagdudulot ngayon ng tensyon sa bahaging ito ng mundo. Lee Alves, Nakatutok, 24 Oras.